Ako po si Dr. Elena Cruz, isang doktor na ang focus ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Nagsisimula na po bang humindi ang inyong mga binti kahit hindi pa man nagpapasya ang isipan ninyong kumilos? Marahil, pakiramdam ninyo ay mas humaba na ang distansya papuntang palengke o ang pag-akyat ng 2 baitang sa simbahan ay nagdudulot na sa inyo ng hingal. Nag-aalangan na ang inyong mga tuhod. Bumababa ang inyong enerhiya. At kahit ang simpleng paglalakad sa umaga ay nagiging isang nakapapagod na gawain. Ngunit pakiusap, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 5 madaling ehersisyo na kayang gawin ng ating mga nakatatandang Pilipino sa kani-kanilang tahanan. Hindi kailangan ng gym, walang makina, at kahit yoga mat ay hindi na kailangan. Ang sarili ninyong hininga lamang, isang tahimik na lugar, at ilang minuto ng pag-aalaga sa sarili. Bago tayo magsimula, nais ko pong marinig mula sa inyo. Saan po kayo nanonood? At anong oras na po riyan? Kahit isang maliit na sandali ng inyong araw ay mahalaga sa akin. Pakiusap po, mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung ang video na ito ay magdulot sa inyo ng kahit kaunting ginhawa, huwag pong kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang mga magigiliw na gawi na maaaring magpabago sa inyong kalusugan. Ang 3 minutong warm-up sa higaan. Isang magiliw na regalo bago ka man tumayo. Napansin ninyo na po ba kung ano ang pakiramdam ng inyong katawan pagkatapos ninyong magising? Hindi pa lubusang gising, ngunit hindi rin naman tunay na nagpapahinga. Naninikip ang inyong likod, nag-aalangan ang inyong mga tuhod, at naninigas ang inyong mga kamay na para bang nakalimutan na nilang gumalaw. Maging ang pagbaling para umupo mula sa higaan ay nagiging isang mabagal at maingat na proseso. Maraming mga senior sa buong Pilipinas, mula sa mga tahimik na sulok ng Batangas hanggang sa mga payapang nayon malapit sa Bigan, ay nakararanas ng eksaktong pakiramdam na ito tuwing umaga. Hindi po kayo nag-iisa. At higit sa lahat, ang kabigatan na ito ay hindi ninyo kasalanan. Habang tayo ay tumatanda, nawawalan ng lubrikasyon ang ating mga kasukasuan sa magdamag, lalo na kung natutulog tayo sa iisang posisyon sa loob ng mahabang oras. Sa panahon ng mahimbing na tulog, bahagyang bumabagal ang sirkulasyon at ang mga kalamnan ay pumapasok sa resting state. Kaya naman, kapag bigla tayong sumubok na tumayo o maglakad, ang katawan ay tumutugon ng may paninikip o kahit pananakit. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong paraan upang dahan-dahang batiin ang inyong katawan bago pa man kayo umalis sa higaan? Isang warm-up na tatagal lamang ng 3 minuto, at ang simpleng gawi na ito ay maaaring makabawas ng paninigas, mapabuti ang sirkulasyon, at gawing mas magaan ang pakiramdam ng inyong mga umaga nang hindi kinakailangang lumabas ng bahay. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Lolo Ramon, isang retiradong guro mula sa Batangas, na ngayon ay 74 taong gulang na. Minsan niyang sinabi sa akin, "Dati, umuupo ako sa gilid ng kama tuwing umaga, naghihintay na sundin ako ng mga tuhod ko. Ngunit matapos gawin ang maikling bed warm-up na ito sa loob lamang ng 1 linggo, na bago ang kanyang mga umaga, ang kanyang mga kasukasuan ay nagsimulang gumalaw ng mas malaya at hindi na niya kinatatakutan ang mga unang hakbang ng araw." Kaya ano nga ba itong warm-up na ito? Nagsisimula ito sa inyong hininga. Habang nakahiga ng patag sa inyong likod, huminga ng malalim at tuloy-tuloy sa pamamagitan ng ilong, pinupuno ang inyong dibdib ng malamig na hangin ng umaga.
Dahan-dahan itong pigilan ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan itong ilabas sa pamamagitan ng inyong bibig. Gawin ito ng 2 o 3 beses hanggang sa maramdaman ninyong kalmado na ang inyong isipan. Ngayon, nang hindi masyadong gumagalaw, iunat ang parehong braso pataas patungo sa kisame o kalangitan. Hindi pilit, kundi may kagandahang loob na parang nag-aalay ng isang magiliw na pagbati sa araw. Dahan-dahang buksan at isara ang inyong mga daliri. Hinahayaang bumalik ang enerhiya sa inyong mga palad. Sunod, ituon ang pansin sa inyong mga paa. Paikutin ang inyong mga bukong-bukong sa maliliit na bilog. Una paikot pakanan, pagkatapos ay pakaliwa. Maaari ninyong isipin na gumuguhit kayo ng isang disenyo gamit ang inyong mga daliri sa paa. Ang kilos na ito ay nagpapasigla ng daloy ng dugo at dahan-dahang binubuhay muli ang mga nerbiyo sa inyong mga binti. Pagkatapos niyan, ibaluktot ang inyong mga paa pataas. Pagkatapos, ituro ang inyong mga daliri sa paa pababa tulad ng pagpindot at pagbitaw sa pedal ng bisikleta. Ang bawat maliit na galaw ay gumigising sa mga natutulog na hibla ng kalamnan at nagpapadala ng isang malambot na mensahe sa inyong utak. Bagong araw na at handa na tayo. Ang kagandahan ng 3-minutong gawaing ito ay nakikipagtulungan ito sa inyong katawan. Hindi laban dito. Hindi ito nangangailangan ng lakas, kundi kamalayan lamang. At higit pa sa pisikal na benepisyo, nagpapadala ito ng senyales ng paggalang sa sarili, ng pakikinig sa sariling katawan sa halip na madaliin ito. Mula sa siyentipikong pananaw, ang mga magiliw na paggalaw na ito ay nagpapagana sa parasympathetic nervous system, ang bahagi ng inyong utak na responsable para sa pamamahinga at paggaling. Pinapasigla rin nito ang synovial fluid sa mga kasukasuan na nagsisilbing langis sa isang makina na tumutulong na mabawasan ang pagkikiskisan at discomfort. At dahil mas gumaganda ang sirkulasyon ng dugo, mas mabilis na nakakarating ang oxygen sa inyong utak na nagpapabuti ng inyong pagkaalerto at mood sa buong araw. Maraming mga nakatatanda ang nagbahagi kung paano nabawasan ng gawi na ito ang kanilang takot na matumba sa umaga. Sabi pa ng ilan, nagsimula na silang uminom ng kanilang pangumagang kape habang nakatayo ng hindi humahawak sa anumang bagay. At marahil ang pinakamalaking pagbabago, sinimulan nilang asahan ang pagdating ng araw sa halip na katakutan ito. Mahal kong nakatatanda, hindi sira ang inyong katawan. Hinihiling lamang nito ang kaunting kabaitan sa simula ng bawat araw. At ang 3-minutong warm-up na ito ay ang inyong paraan ng pagsasabing, naririnig kita at nagmamalasakit ako. Kung sinubukan ninyo ito ngayon o plano ninyong gawin bukas ng umaga, pakitype po ang numero 1 sa mga komento. Ipaalam sa iba sa ating pamilya na pinipili ninyong bumangon ng may biyaya at lakas. Tumayo ng tuwid habang nagsisipilyo. Isang simpleng paraan para palakasin ang iyong balanse at isipan araw-araw. Naisip ninyo na ba kung bakit nanginginig ang inyong mga binti habang umaakyat sa hagdanan? O kung bakit ang isang simpleng pagkadulas sa banyo ay mas delikado ang pakiramdam kaysa dati? Habang tayo ay tumatanda, kahit ang mga maliliit na sandali tulad ng pagtayo sa kusina o pagbaba mula sa bangketa ay maaaring maging alanganin. At dahan-dahan, ang takot na ito na mawalan ng balanse ay nagiging isang tahimik na anino sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamakapangyarihang ehersisyo para sa katatagan at kalusugan ng utak ay maaaring gawin gamit lamang ang inyong sipilyo? Oo, totoo po. Habang nagsisipilyo kayo tuwing umaga o gabi, ang inyong katawan at utak
ay maaaring makatanggap ng isang nakakagulat na regalo. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Mang Tomas mula sa Batangas. Siya ay 69 na taong gulang, retirado sa kanyang trabaho sa post office at ginugugol ang karamihan sa kanyang oras kasama ang kanyang mga apo. Ilang buwan na ang nakalipas, may iminungkahi ang kanyang physiotherapist na kakaiba. Subukan mo lang tumayo sa isang paa habang nagsisipilyo ka, sabi nito. Natawa siya noong una, iniisip na parang kalokohan. Ngunit sa loob ng ilang linggo may nagbago. Napansin niya na ang pag-akyat sa hagdan ay hindi na nagdudulot sa kanya ng pag-aalangan. Kaya na niyang dalhin ang mga gamit sa pag-aalay hanggang sa altar sa kanilang bahay nang hindi kumakapit sa hawakan. At higit sa lahat, mas naging kumpiyansa siya sa kanyang mga kilos, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa isipan. Kaya paano ito gumagana? Kapag tumayo ka sa isang paa, kahit sa loob lamang ng 30 segundo, nagiging alerto ang iyong utak. Nagpopokus ito sa pagpapanatili ng katatagan ng iyong katawan na nagpapagana sa mga malalalim na kalamnan sa paligid ng balakang, bukong-bukong at tiyan. Ito ang eksaktong mga kalamnan na pumipigil sa pagkahulog at nagpapanatili ng iyong postura na matatag. Kasabay nito, ang iyong utak ay nagsasagawa ng maraming gawain, ang pagsisipilyo at pagpapanatili ng balanse. Ang ganitong uri ng dalawahang gawain ay napakalakas para sa mga utak ng senior. Ginigising nito ang mga neural pathway na kumokontrol sa koordinasyon ng paggalaw at short-term memory. Para kang gumagawa ng isang maliit na brain puzzle habang nakatayo. Simple ngunit napakabisa. Mula sa medikal na pananaw, ang gawaing ito ay kilala bilang isang balance activation drill. Pinapasigla nito ang iyong cerebellum, ang bahagi ng iyong utak na responsable para sa mga reflexes at spatial awareness. Sa paglipas ng panahon, pinapabuti nito ang bilis ng iyong paglalakad, binabawasan ang iyong panganib na mahulog, at pinatalas pa ang iyong focus sa pang-araw-araw na gawain. Maaaring medyo hindi kayo matatag sa simula at iyan ay normal lamang. Maaari ninyong ilagay ang isang kamay ng marahan sa gilid ng lababo para sa suporta. Magsimula sa pamamagitan ng pag-angat ng isang paa ng 1 o 2 pulgada lamang mula sa sahig. Huminga ng normal at panatilihin ang posisyon sa loob ng mga 20 hanggang 30 segundo. Pagkatapos ay lumipat sa kabilang binti. Hindi kailangang magmadali, hindi kailangang pilitin ang sarili ng higit sa komportable. Kahit 10 segundo sa bawat panig ay isang magandang simula. Pinakamahalaga, gawin itong inyong pang-araw-araw na kasama tulad ng dyaryo sa umaga o ng paborito ninyong tasa ng kape. Sa paglipas ng panahon, mapapansin ninyo ang mga pagbabago na hindi ninyo inaasahan. Mas matatag na mga hakbang, mas mahusay na kontrol kapag nagsusuot ng tsinelas o naglalakad sa hindi pantay na lupa, at isang tahimik na kumpiyansa na nagsasabing, nagtiwala ako sa sarili kong katawan. Maraming mga nakatatanda sa ating komunidad ang sumubok sa simpleng gawin na ito. Sinasabi nila na hindi lamang sila nakakaramdam ng pisikal na kalakasan, kundi pati na rin ang kanilang pag-iisip ay mas malinaw. Sabi ng ilan, nakakatulong ito sa kanila na maghanda sa pag-iisip para sa araw na darating habang ginagawa ito ng iba sa gabi bilang paraan upang pakalmahin ang isipan. Sa huli, ang kagandahan ay nasa pagiging simple nito. Walang magarbong sapatos, walang yoga mat, ikaw lang, ang iyong sipilyo, at ilang sandali ng maingat na paggalaw.
Isang maliit na ritual na nagpapalakas sa iyong katawan habang nililinis ang iyong ngipin at ang iyong mga iniisip. Mahal kong nakatatanda, nararapat ninyong maramdaman ang katatagan, kalakasan, at kapayapaan araw-araw. At ang tahimik na gawaing ito na inuulit tuwing umaga ay ang inyong mensahe sa mundo na hindi ninyo isusuko ang inyong lakas. Hindi ngayon, hindi kailanman. Kung sinubukan ninyo ang paggalaw na ito ngayon o plano ninyong simulan bukas, pakitypin po ang numero 2 sa mga komento. Ipaalam sa ating lumalaking pamilya ng mga senior na pinipili ninyo ring tumayo ng tuwid kahit sa pinakamaliliit na sandali. Mga hakbang na hindi nakikita. Isang simpleng paggalaw habang nakaupo na gumigising sa iyong mga binti at nagpapagaan ng iyong katawan. Naranasan ninyo na bang umupo ng matagal at pagkatapos ay nahirapang tumayo nang hindi humahawak sa isang bagay? Marahil ang iyong mga binti ay mabigat, ang iyong mga paa ay bahagyang namamaga, o ang iyong mga binti ay nagsimulang pulikatin ng walang babala. Maraming mga nakatatanda sa buong Pilipinas, mula sa mga balkonaheng puno ng tsaa sa Iloilo hanggang sa mga may lilim na patio ng Maduray, ay nararanasan ito araw-araw. Madalas itong nagsisimula ng tahimik. Uupo ka pagkatapos ng tanghalian para magbasa ng dyaryo at pagsapit ng gabi, pakiramdam mo ay parang napuno ng bato ang iyong mga paa. Ang kabigatan na ito ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay paraan ng iyong katawan na magsabi, tulungan mo akong igalaw ang matagal nang hindi gumagalaw. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang natural na sirkulasyon sa ating mga binti, lalo na sa mahabang panahon ng pag-upo. Ang ating mga kalamnan sa binti na dating aktibong nagtatrabaho sa paglalakad papunta sa palengke o simbahan ay nananatiling tahimik ngayon sa loob ng maraming oras. Ngunit mayroong isang magandang solusyon, isang maliit na gawi na maaaring gawin habang nakaupo sa iyong paboritong silyang kahoy o kahit sa tabi ng iyong halaman sa balkonahe. Napakaliit nito na walang sinuman ang makakapansin na ginagawa mo ito. Tinatawag namin itong invisible step o hakbang na hindi nakikita. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo si Tata Celso mula sa Iloilo. Sa edad na 71, nasisiyahan siyang magkape sa gabi sa kanyang beranda habang nakikinig sa malayong kampana ng simbahan. Minsan, siyang nagreklamo ng patuloy na pamamaga sa kanyang mga paa at paninikip sa kanyang mga binti. Pinayuhan siya ng kanyang doktor ng isang bagay na napakasimple. Sa bawat pag-upo mo, bigyan mo ng dahilan ang iyong mga binti upang manatiling gising, sabi niya. Ngayon, tuwing si Tata Celso ay umuupo kasama ang kanyang kape o nanonood ng kanyang paboritong teleserye sa TV, ginagawa niya ang kanyang mga hakbang na hindi nakikita. At pagkatapos lamang ng isang linggo, napansin niya ang pagkakaiba hindi lamang sa kanyang mga binti, kundi pati na rin sa kanyang tulog at pagkaalerto. Kaya paano gumagana ang maliit na paggalaw na ito? Magsimula sa pamamagitan ng pag-upo ng tuwid, parehong paa ay nakalapat sa sahig. Mga tuhod ay nakarelax. Dahan-dahang iangat ang iyong mga sakong mula sa sahig. Pinapanatiling nakatanim ang iyong mga daliri sa paa. Hawakan ng 1 segundo. Pagkatapos ay ibaba ang iyong mga sakong. Ngayon, iangat ang iyong mga daliri sa paa habang pinapanatiling nakababa ang iyong mga sakong. Ulitin ang magiliw na paggalaw na ito, sakong daliri sa loob ng ilang minuto. Hindi mo kailangang bilangin, pilitin o madaliin.
Hayaan ang ritmo na sumunod sa iyong hininga. Malambot at tuloy-tuloy. Sa siyentipikong paraan, ang paggalaw na ito ay nagpapagana sa iyong mga kalamnan sa binti na madalas na tinatawag na pangalawang puso ng iyong katawan. Bakit? Dahil ang mga kalamnan na ito ay tumutulong na magpupump ng dugo paitaas laban sa gravity pabalik sa iyong puso. Kapag pinananatili mo silang hindi gumagalaw ng masyadong matagal, nagsisimulang maipon ang likido sa ibabang bahagi ng binti na nagdudulot ng pamamaga, pamamanhid at discomfort. Ngunit sa paggalaw na ito, ang mga kalamnan ay gumagana tulad ng isang natural na bomba na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo. Binabawasan ang presyon sa iyong mga ugat at pinapresko ang iyong buong ibabang katawan. Ang ehersisyo na ito ay lalong nakakatulong para sa mga nakatatanda na nakakaranas ng panggabing pulikat sa binti o pagkabalisa. Sa pamamagitan ng paggawa nito sa gabi, tinutulungan mo ang iyong katawan na maghanda para sa mas malalim at mas mahimbing na pagtulog. Sa emosyonal na aspeto, ang hakbang na hindi nakikita ay higit pa sa isang paggalaw lamang. Ito ay isang tahimik na paalala na ang kalusugan ay maaaring magsimula sa maliliit at hindi nakikitang paraan. Hindi mo kailangan ng isang mamahaling gym o kahit na magsuot ng track pants. Ang kailangan mo lang ay kamalayan at ilang minuto ng mapagmahal na pangangalaga. Para sa maraming mga nakatatanda, ito ay nagiging isang lihim na ritual. Isang bagay na maaari mong gawin habang nanonood ng balita, naghihintay na lumabas ang singaw mula sa pressure cooker, o kahit na habang nakikipag-usap sa iyong mga apo sa telepono. Walang nakakakita nito, ngunit nararamdaman mo ang pagkakaiba sa loob ng iyong mga binti, iyong puso, at iyong isipan. At marahil ang pinakamaganda sa lahat, ang gawin na ito ay nag-aalok ng dignidad. Sinasabi nito, kahit nakaupo, pinipili ko ang paggalaw. Kahit sa katahimikan, pinipili ko ang lakas. Kaya kung sinubukan ninyo ang hakbang na hindi nakikita ngayon o plano ninyong subukan bukas, pakitype na po ang numero 3 sa mga komento. Ipaalam sa iba sa ating pamilya na naglalakad din kayo sa isang tahimik na landas patungo sa mas mabuting kalusugan. Wall sit para sa lakas. Isang tahimik na ehersisyo na nagpapalakas ng mga binti at nagpapanumbalik ng kumpiyansa. May panahon na ang pag-akyat ng 5 baitang lamang papunta sa kapilya ay walang kahirap-hirap. Dala ka ng iyong mga binti ng walang pag-aalinlangan. At ang iyong balanse ay parang isang tapat na kaibigan. Ngunit ngayon, marahil kahit ang 5 baitang na iyon ay parang isang maliit na bundok, bahagyang nanginginig ang iyong mga tuhod, kinakapos ang iyong hininga, at isang tahimik na takot ang pumapasok. Paano kung matumba ako? Ito ay isang bagay na ibinahagi ng maraming mga nakatatanda sa buong Pilipinas. Mula sa mga abalang apartment sa Maynila hanggang sa mga payapang tahanan sa Cebu, ang takot na mawala ng kontrol habang nakatayo o naglalakad ay napakatotoo. Ngunit pakiusap, tandaan ninyo na ang pagkawala ng lakas na ito ay hindi permanente at tiyak na hindi ninyo ito kasalanan. Ito ay isang senyalis lamang mula sa inyong katawan na nais nitong alagaan ng dahan-dahan at may pasensya. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Tatay Ruben, isang 72 taong gulang na retiradong librarian mula sa Cebu. Siya ay malalim na espiritual at sinisimulan ang bawat umaga sa pamamagitan ng pagbisita sa maliit na kapilya malapit sa kanyang tahanan. Ilang buwan na ang nakalipas,
Huminto siya sa regular na pagpunta, hindi dahil sa debosyon, kundi dahil sa mga baitang ng kapilya. Parang mas tumataas sila araw-araw. Malumanay niyang sabi, nagbago iyon nang ipakita sa kanya ng kanyang anak na babae ang isang simpleng ehersisyo na magagawa niya sa bahay gamit lamang ang isang pader. Tinawag niya itong wall sit. Noong una ay tumawa siya. Paano makakatulong ang isang pader sa akin na maglakad ng mas maayos? Ngunit pagkatapos lamang ng timon araw, may nagbago na kaya niyang umakyat sa entablado ng kapilya nang hindi humahawak sa rehas. Ang kanyang mga binti ay mas matatag, ang kanyang mga balakang ay mas malakas, at higit sa lahat, ang kanyang takot ay unti-unting nagsimulang maglaho. Kaya ano itong wall sit? Hindi mo kailangan ng yoga mat o damit pang gym. Maghanap lang ng isang malinis na bahagi ng pader, marahil malapit sa iyong altar, sa iyong pasilyo, o sa tabi ng kalendaryo sa sala. Tumayo na ang iyong likod ay marahang nakadikit sa pader. Pagkatapos, dahan-dahang ihakbang ang iyong mga paa pasulong ng mga isa hanggang isa at kalahating talampakan. Ngayon, bahagyang ibaluktot ang iyong mga tuhod at hayaang dumulas ang iyong likod sa pader na para kang nakaupo sa isang hindi nakikitang upuan. Huwag masyadong bumaba. Sapat na ang isang bahagyang pagbaluktot upang ma-activate ang mga kalamnan. Hawakan ang posisyon sa loob ng insi hanggang 3 segundo. Pagkatapos, ay dahan-dahang tumayo muli. Ulitin ito ng 2 o 3 beses at tapos ka na. Palaging panatilihing tuloy-tuloy ang paghinga. Kung nakakaramdam ka ng panginginig, maglagay ng isang matibay na upuan sa tabi mo para sa suporta. Mula sa siyentipikong pananaw, ang maliit na paggalaw na ito ay gumagawa ng isang bagay na napakalakas. Ina-activate nito ang iyong mga quadriceps, ang malalaking kalamnan sa harap ng iyong mga hita na responsable sa pagtayo, pag-akyat, at paglalakad. Habang tayo ay tumatanda, humihina ang mga kalamnan na ito dahil sa mas kaunting paggalaw. At kapag nawalan sila ng lakas, nagdurusa ang buong ibabang bahagi ng katawan, naninigas ang mga balakang, nagiging hindi matatag ang mga tuhod, at ang pagtayo mula sa isang upuan ay nagsisimulang maging mahirap na gawain. Ginigising ng wall sit ang mga natutulog na kalamnan na ito. Dahan-dahan nitong sinasanay ang mga ito na dalhin muli ang bigat ng iyong katawan nang hindi naglalagay ng stress sa mga kasukasuan. Pinapagana din nito ang mga pangunahing kalamnan sa paligid ng iyong tiyan na nagpapabuti ng balanse at kontrol. Ang nagpapaganda sa ehersisyong ito ay hindi lamang ang pisikal na benepisyo nito, kundi pati na rin ang emosyonal na lakas nito. Para sa maraming mga senyor, ang kakayahang tumayo ng may kumpiyansa ay tungkol sa dignidad. Nangangahulugan ito na hindi kailangan ng tulong kapag sumasakay sa tricycle o kapag dinadampot ang isang supot ng grocery. Nangangahulugan ito na kayang tumayo mula sa iyong banig ng pagdarasal ng may biyaya. Nangangahulugan ito ng pagsasabi sa iyong sarili, kaya ko to ng mag-isa. Sa mga tahanang Pilipino, maraming bagay ang hawak ng mga pader. Mga larawan ng pamilya, mga kalendaryo, kahit na ang amoy ng insenso. Ngayon, maaari rin silang maging iyong tahimik na coach. Sa bawat oras na gawin mo itong magiliw na wall sit, isipin ito bilang isang tahimik na pakikipag-usap sa iyong sariling lakas. Hindi mo nilalabanan ang pagtanda. Tinatanggap mo ito ng may kamalayan at pagmamahal
Kung sinubukan ninyo ito ngayon o plano ninyong subukan sa linggong ito, pakitype po ang numero 4 sa mga komento sa ibaba. Ipaalam sa iba sa ating pamilya na tumatayo rin kayo ng mas matatag. Isang hininga, isang sandali, isang pader sa bawat pagkakataon. Magunat na parang pusa, isang magiliw na panggabing ritual para sa relax na likod at payapang pagtulog. Napanood ninyo na ba ang isang pusa na gumigising mula sa kanyang idlip? Ang paraan ng dahan-dahan nitong pag-unat, mga paa sa harap, likod na tumataas na parang isang malambot na burol, at bawat kalamnan ay lumuluwag ng may kadalian. Walang pagmamadali, walang tensyon, isang magandang pagbabalik lamang sa paggalaw. At habang ito ay muling umuupo, ang katawan ay mukhang relax, magaan, na para bang ito ay bagong plancha. Ngayon, isipin kung ang iyong sariling katawan ay maaaring makaramdam ng ganyan, lalo na sa pagtatapos ng isang mahabang araw, kapag ang iyong likod ay naninikip dahil sa pagupo, ang iyong mga balikat ay mabigat dahil sa pag-aalala, at ang iyong hininga ay nagdadala ng bigat ng maraming maliliit na tungkulin. Ito ang panahon kung kailan ang ating mga nakatatanda sa Pilipinas ay hindi nangangailangan ng isa pang gamot, kundi isang sandali ng maingat na pagpapakawala. At iyon mismo ang iniaalok ng magiliw na pag-uunat na ito. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo si Nanay Celia, isang 74 taong gulang na byuda mula sa Bigan. Siya ay nakatira mag-isa ngayon, ngunit ang kanyang mga araw ay puno ng maliliit na kagalakan, pag-aalaga sa kanyang halaman, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, at paghigop ng salabat sa tabi ng bintana. Minsan niyang sinabi sa akin, gabi-gabi parang nakarol yung banig ang likod ko. Pero pagkatapos, pinapanood ko ang pusa kong mag-unat at ginagaya ko siya. Ang simpleng gawi na iyon ay naging kanyang panggabing gawain na tinatawag niyang stretching na pasasalamat. Hindi mo kailangan ng yoga mat o katahimikan sa silid. Maghanap lang ng pader, marahil sa tabi ng kusina, sa kahabaan ng pasilyo, o malapit sa iyong beranda. Tumayo na nakaharap sa pader ng halos isang braso ang layo at marahang ilagay ang iyong mga palad laban dito. Ngayon, huminga ng dahan-dahan papasok. Habang humihinga ka palabas, iurong ang iyong mga balakang at ibaba ang itaas na bahagi ng iyong katawan na bumubuo ng isang magiliw na hugis L. Dapat mong maramdaman na ang iyong gulugod ay dahan-dahang umaabot, hindi humihila. Ang iyong mga braso ay nakaunat pasulong. Ang iyong ulo ay malumanay na bumabagsak sa pagitan ng mga ito, at ang iyong mga balakang ay itinutulak pa atras, na halos parang yumuyuko ka ng mabagal. Isipin na iniunat mo ang isang malambot na kumot sa iyong likod. Walang paghila, pagpapakinis lamang. Hawakan ang posisyon na ito sa loob ng 3 hanggang 8 segundo, humihinga ng malalim. Bawat hininga ay dumadaloy sa iyong katawan tulad ng isang kalmadong ilog na nagpapaluwag ng tensyon na kumakalas sa mga buhol ng araw. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo, bahagyang ibaluktot ang iyong mga tuhod at bumalik sa pagkakatayo. Huminto sandali, nakapikit kung nais mo, at damhin ang iyong katawan na muling inaayos ang sarili. Bakit ito gumagana ng napakahusay, lalo na para sa mga nakatatanda? Sa pagtanda, ang mga spinal disc ay nawawalan ng pagkalastiko at kahalumigmigan, lalo na pagkatapos ng mahabang oras ng pagupo. Ito ay humahantong sa paninigas, sakit sa likod, at mahinang postura. Kasabay nito ang emosyonal na stress na karaniwan sa mga senior na naninirahan mag-isa o namamahala
sa mga alalahanin sa kalusugan ay maaaring manatili sa itaas na likod at balikat. Nakakatulong ang magiliw na pag-uunat na ito na alisin ang parehong pisikal at emosyonal na kompresyon. Sa siyentipikong paraan, pinapakawalan nito ang tensyon sa thoracolumbar fascia, ang malawak na banda ng tissue sa iyong likod. Ina-activate din nito ang mga malalalim na kalamnan sa postura na sumusuporta sa iyong gulugod habang pinapakalma ang nervous system. Kaya naman maraming mga nakatatanda na gumagawa nito sa gabi ang naguulat ng mas mahusay na pagtulog, na bawasang sakit sa ibabang likod at mas madaling panunaw. Ngunit higit sa agham, ang paggalaw na ito ay nagbibigay ng isang bagay na mas malalim, isang sandali ng koneksyon sa sarili, isang tahimik na personal na paghinto bago matulog. Sa kulturang Pilipino, madalas nating tinatapos ang araw sa isang dasal, isang rosaryo, o isang maikling sandali ng pasasalamat. Ang pag-uunat na ito ay maaaring maging bahagi ng ritual na iyon. Ito ay tulad ng isang pisikal na bersyon ng pagsasabing, "Salamat, katawan, dinala mo ako ng maayos ngayon." Maraming mga senior sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao ang nagbahagi na ang nag-iisang pag-uunat na ito ay nagdulot ng isang nakakagulat na pagbabago hindi lamang sa paggalastiko kundi pati na rin sa mood. Naramdaman nilang mas magaan, hindi gaanong nababalisa sa gabi, at mas konektado sa kanilang sarili. At marahil tulad ni Nanay Celia, nagsimula silang magtiwala muli sa karunungan ng kanilang sariling hininga at katawan. Kaya kung susubukan ninyo ito ngayong gabi o plano ninyong tumayo ng tahimik sa tabi ng inyong pader bago matulog, pakitype po ang numero 5 sa mga komento. Ipaalam sa ating pamilya na pinipili ninyo rin ang lambot, biyaya at katahimikan upang tapusin ang araw. Isang magiliw na pagtatapos. Maliit na hakbang. Malaking lakas. Mahal kong nakatatanda, kung nakinig po kayo hanggang ngayon, hayaan ninyo muna akong mag-alay sa inyo ng taos-pusong pasasalamat. Hindi lamang para sa inyong oras, kundi para sa inyong tahimik na katapangan. Ang uri na pinipiling mag-alaga kahit na mahirap. Ang bawat maliit na pag-unat, bawat hindi nakikitang paggalaw, bawat sandali ng katahimikan, hindi lamang ito mga ehersisyo. Ito ay maliliit na gawa ng pagmamahal. Pagmamahal sa inyong mga binti na naglakad sa napakaraming paglalakbay. Pagmamahal sa inyong likod na nagpanatili sa inyong tuwid sa napakaraming tungkulin. At pag-ibig para sa inyong puso na tumitibok pa rin ng may pag-asa, anuman ang edad. Ang pinakamahalagang aral po rito ay ito. Hindi natin kailangan ng mamahaling gamit o komplikadong paraan para alagaan ang ating sarili. Ang kailangan lang natin ay kaunting oras, pagmamahal, at paniniwala sa kakayahan ng ating katawan. At kapag ginawa ng may kalmado at pag-iingat, kahit ang pinakasimpleng kilos ay maaaring maging makapangyarihan. Kaya kung sinubukan ninyo ang alinman sa 5 paggalaw na ating tinalakay ngayon, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito. Pakiusap po, magkomento ng 1, 2, 3, 4 o 5 depende kung alin ang sinubukan ninyo. At kung ang video na ito ay nagdulot sa inyo ng kahit isang maliit na ngiti, pakiclick po ang like at mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang ating mga magigiliw na gawi sa kalusugan. Huwag mag-atubiling ibahagi ito sa isang kaibigan o nakatatanda na inyong pinapahalagahan. Baka ito na ang tahimik na tulong na kanilang hinihintay. At kung naniniwala kayo, tulad ko, na ang katandaan ay maaari pa ring maging malakas, maganda, at puno ng dignidad, pakitype lang po ang salitang pag-asa
sa mga komento sa ibaba. Ang isang salitang iyon ay maaaring magbigay liwanag sa araw ng iba